Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Sa sesyon ng Senado, absent si De La Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi matter of practice. Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin siya na lang kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay susunod-an nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations and in fact, reciprocity and comity.